Nako, sabi lang ng Pangulo sa SONA, pagtulungang iwasan ang karahasan sa mga eskwelahan. Pero eto na nga, kitang-kita sa video na pinagtulungang gulpihin ng magkapatid na estudyante ang isang guro sa Elizalde National High School sa Maco, Davao de Oro. Nagalit umano ang isa sa mga estudyante nang sitahin ang suot niyang hikaw na bawal sa mga lalaki sa paaralan. Kinokompranta noong una ng isang guro ang isang lalaking estudyante nang biglang umamba ng suntok ang estudyante hanggang tamaan na siya sa mukha. Sinuntok na rin siya sa likod ng isa pang estudyante. Ilang segundong pinagtulungan ng dalawa ang guro bago sila nadamba at naawat ng mga kaeskwela. Viral na ang video na kuha sa covered court. Sugatan ng guro dahil sa panggugulpe. Ang insidenteng yan ang ating pag-uusapan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, matapos yung mga karahasan sa mga estudyante, ngayon, pati guro naging biktima na rin. Ano po ang sinasabi ng batas tungkol dito? Lalo na't mga menor de edad ang nambugbog sa guro. Well, talaga nakakabahala ang mga ganitong pangyayari sa ating mga kabataan. So mga magulang, take note and listen. Ayon sa mga balita, grade 10 na daw mga batang involved. So kung mga grade 10, mga 15 to 16 years old ang mga ito, definitely mga menor de edad. And definitely sakop sila ng Juvenile Justice and Welfare Act. Alam din natin na sa ilalim ng batas na to, 15 is the magic number. Kapag 15 and under, wala talagang criminal liability ang batang involved, pero maaaring dadaan sa isang form ng intervention program, counseling, or other measures para magabayan ang batang involved. Kung ang menor de edad ay mahigit 15 pero wala pang 18 years old, tinitingnan ng batas ang dalawang bagay. Una, kumilos ba ang bata with discernment? Ibig sabihin, alam ba niya kung tama o mali at nauunawaan ba niya ang epekto ng kanyang ginawa? At pangalawa, ano ba ang krimen at ang penalty na ukol dito? If the child acted with discernment at ang krimen ay hindi naman isang serious crime na 12 years pataas ang penalty ng kulong, malamang ay hindi pa rin ito ipapasa ilalim sa criminal proceedings. Pero magkakaroon definitely ng diversion program pa rin. Intervention program, ika nga, para dun sa mga bata. Pero kung ang diversion ay isang failure, matigas ang ulo, incorruptible, ika nga, maaaring pa rin magkaroon ng paglilitis, pero i-consider pa rin na isang menor de edad siya at ito ay mitigating circumstance at maaaring mailagay ang bata sa supervised rehabilitation center or facility para sa kabataan. Hindi naman siya ilalagay sa isang regular na detention center at baka maging isang tunay na kriminal ang bata eventually. Rehabilitation and reformation pa rin ang ating goal pagdating sa ating kabataan, and although they are exempt from criminal liability dahil nga mga menor de edad, nandyan pa rin mga civil liability for damages o danyos na nasuffer ng biktima. Of course, maaari pa rin managot dyan ang eskwelahan o ang mga magulang. Hindi sakop ng juvenile justice law ang pananagutan para sa civil damages. Kailangan pa rin bayaran halimbawa mga hospital expenses kung nangailangan ng paggamot or possible lost income ng biktima kung hindi siya nakapasok ng dahil sa mga injury niya. Of course, maaari din magkaroon ng administrative sanctions sa mga estudyante alinsunod sa school rules at DepEd policies. Maaaring patawan ng disciplinary measures sa mga sangkot tulad ng suspension or even expulsion depending on the circumstances. Nakakabahala po talaga ang mga pangyayari pero kung tutuusin, madalas ay ginagaya ng ating mga kabataan ang kanilang nakikita mula sa sarili nilang mga pamilya, sa kanilang kapaligiran at kanilang nakikita at napapanood. Hindi lamang sa telebisyon o mga sine, pero lalo na ngayon sa kanilang mga telepono dahil sa internet na hindi na rin nalalaman ng mga magulang dahil maaari itong napapanood kahit saan at kahit na kailan. So parents, mas maging involved sa buhay ng inyong mga anak at sa ating mga guro, paaralan at ating mga mambabatas. Kailangan sigurong pag-aralan at umakto ng kinakailangan para maibsan ang problemang ito. We need to act and we need to act soon. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip,
Ask me. Ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.